Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan siyempre. Magandang araw po muna, tanghali hapon, madaling araw sa ating lahat, saan mang bansa tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, painggan po natin mga tambay at komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President. Dito po sa talagang tinututukan po ng gobyerno, lalo ng DOJ, sa atang NBI dito po sa sinasabi pong pagbabanta raw po sa buhay ng Pangulo at First Lady at syempre ng napakagaling na speaker ng bansa mga katabay. At pakinggan po natin ang pahayag ng ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Hi ma'am, good afternoon. Mads po from Net25. Ma'am, you decided not to go na sa NBI. Though, in a statement kanina, sinabi naman ni Director Santiago na magiging pata sila sa investigation. What's your take on this po? Yes, ma'am. The lawyers presented me with options and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. And then with regard to patas, I don't think nabiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ganitong mga kriminal na ageist. Sinabi niya, ganitong mga criminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats, but nakita mo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. So kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, the lawyers and I, believe that cases will be filed. So, kahit sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, mag-desisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, clarification lang. Nabanggit niyo po, nagpadala kayo ng letter. Aside from that, magbibigay po ba tayo ng affidavit or statement po? Hindi na. Tinanong ko sa lawyer kung idadagdag ko pa ba yung affidavit ko. Sabi niya, hindi na daw kasi nilagay ko naman na doon sa letter, nilagay ko na doon sa letter kung ano yung sasabihin ko sa affidavit. Thank you, ma'am. Thank you. Another follow-up. Good afternoon, Ma'am Celerina Montes from NHK. You have mentioned that there are already biases on How the government or the DOJ take your case. So what would be the worst case scenario na nakikita ninyo na maaaring mangyari sa inyo? Okay. Our worst case scenario, thank you, Ma'am Sel. Our worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI, because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Yan po mga kababayan, malinaw na malinaw po ang pahayag ng Vice President. Hindi na po siya pupunta sa NBI dahil nga po malinaw na po sa
Vice President dahil isa pong abogado ang Vice President. Napakagaling pong Vice President at napakagaling pong abogado. Hindi po yan na kayang lukuhin dahil nga una-una nakita na ng ating Vice President mismo yung pahayag ng presidente ng Pilipinas, si President BBM, di ba? Sinabi niya po sa kanyang pahayag sa publiko na talagang hindi niya palalagpasin ang mga salita o ganong pananalita at banta sa buhay, halimbawa sa kanya at sa kanyang pamilya, ay hindi niya palalagpasin. Di po ba? Nung kanyang statement, may pagbabanta na po na talagang hindi niya pauubrahin o palalagpasin yung di umano na maling impormasyon na nakuha yata ng presidente ng Pilipinas. Samantalang abogado po ang Vice President at yung alam niya sa kanyang sarili bilang abogado ay hindi po siya lumabag sa batas at hindi po siya naging threat sa sinasabi po ng mainstream media at siyempre po ng NBI, ng DOJ at buong puwersa na po ng ating gobyerno po ang ginagamit ng pamahalaan, mga katambay, para po dito sa Vice President Sara Duterte. At ito po, kung nasa ano na po kasi ito, naka-upload na po sa social media, mga kababayan. Mahaba po itong mga ng ating Vice President ang kanyang pahayag. At kinuha lang po natin yung issue po ng NBI. Kasi yung issue po ng NBI at ng DOJ, alam na po kasi ng Vice President kung saan po ang dulo nito. Bakit pa nga naman siya pupunta, di po ba, mga kababayan? Abogado ito, alam niya na po ang mangyayari. Dahil doon pa po sa una, meron na pong sinabi po na biases yung USEC, yung Undersecretary po ng DOJ, pati po ang NBI kasama na po na meron na po silang niluluto na desisyon at yung mga salita nila ay talagang bias na talagang pinatutukuyan na nila na talagang mabigat ang ginawang kasalanan ng Vice President. Ano pa magiging reason para pumunta ka sa NBI? Para lang pahiyain at pagkaguluhan ng mainstream media, mga kababayan? Iintayin na lang po ng Vice President yung mga ipapile na kaso dahil una-una, sabi ng Vice President, ay ang nakikita niyang ground na mangyayari po, syempre po una-una, kasama sa file ng impeachment, yung ground na sinasabi po kung itutuloy po ang impeachment. At ang pangalawa ay marami pa silang haharaping kaso dahil nga ito'y tututukan po ito ng DOJ at ng NBI at ng gobyerno, lalong-lalo po siyempre doon sa pahayag ng Pangulo ng Pilipinas na hindi niya palalagpasin ang mga bagay na ito. Di po ba? Kaya ang Vice President aantay na lang po ang senaryo kung ano po ang magiging aksyon ng pamahalaan ng DOJ at ng NBI. Kung ano man ang mga kaso na isasampa nila, yun na lang po ang sasagutin ng Vice President. Hindi na po siya magpapahaba pa at magpapadala po sa issue ng mainstream media. Diretso niyo na po kung ano po nakikita niyong problema at sa tingin niyo kakasuhan at i-impeach ang isang Vice President, haharapin po lahat yan ng Vice President. Kasi ganun din po ang gusto niyang mangyari. Lalo po sa mga impeachment na ipinail sa kanya. Gusto niya rin po kasing siya mismo ang sasagot doon sa impeachment kung ano yung mga impeachment kinumplain sa kanya. Di ba? Yung mga talagang sabi nga po natin na talagang ang Vice President ay talagang napakaraming nilabag sa batas, lalong-lalo sa pera, sa pagkakaperahan. Kasi pwede po sagutin ng Vice President yan. Yung mga ginawa po, lalo po sa kaperahan, kung ano po ang nangyari sa pera, di ba? Lalo po sa DepEd, may kumukontrol po ron at may kumukuha po yata ng pera sa DepEd at meron pa nagbibilin katulad po ng isang First Lady at syempre po ng isang Saldico at isang speaker ayon sa Vice President. Napakaganda po sagutin yan sa impeachment, mga katambay. Lalabas po, marami pong lalabas dyan na issue, lalo po pagdating sa pera, mga kababayan. Kaya napakaganda po yan. At sana po, ituloy nila at hindi naman po natatakot ang Vice President sa gagawin nilang impeachment, mga katambay.
Kaya dito po, nakuha na po natin ang talagang senaryo at talagang napakagandang sagot ng Vice President na hindi niya talaga pupuntahan ng NBI. Dahil una-una, meron na konklusyon ng NBI. Buo na po ang desisyon. Meron na po kasi silang nabuong desisyon na talagang may kasalanan na agad. Nagkasala na agad ng Vice President, mga kababayan. Kaya po, dun sa sinasabi nga natin, komento natin, hindi po tanga, bobo ang Vice President. Alam niya po ang takbo ng politika, lalo kung ito'y talagang parte ng demolition job sa kanya, yun sa politically motivated at political harassment. Alam po ng Vice President yan dahil nung umpisa pa lang na bakbakan na po siya sa confidential fund, alam niya na po na pababagsakin po siya dahil po di mismo siya nagsabi sa atin mga Pilipino na may politiko po nung mabalik po sa kapangyarihan, ayaw na po mawala sa kanila. Lalo daw po yung power, pera, may bonus pa raw pong droga, mga kababayan. Ngayon, napakaganda po kasing issue yan dahil naglabas na rin po kasi ng confidential fund, ng paggastos po ng confidential intel fund, ang COA. At napakaliit po ng gastos ng Pangulo. Tutok na tutok po sila sa confidential fund ng Vice President. Paano naman kaya ang investigasyon na gagawin po nila sa 4.56 billion na ginastos po ng presidente sa kanyang intel, sa confidential fund. Confidential and intel fund, mga katambay. Gaano kalaking pera po ito? Hindi po kaya ito hahanapan ng mga resibo ng mga congressman, ng Quadcom? Wala kayang investigasyon dito? Natututukan po nila kung paano ginastos ng isang Pangulo ng Pilipinas ang 4.56 billion. Biri mo kalaki nun, 4.56 billion sa loob lang ng 12 buwan. Gaano kalaking pera yon? Pero wala po ritong yaw-yaw ang mainstream media. Bali wala po sa kanila ang 4.56 billion. Mas importante po sa kanila ang 125 million na hirap po silang gawan ng issue, korupsyon, at pati po ang pondo ng DepEd. At yung sinasabi pong may korupsyon sa DepEd, hindi rin naman nila maisampa basta-basta. Dahil marami pong tatamaan pagdating sa DepEd. Real talk. Yung DepEd, tatamaan dyan, Antimano, ang First Lady. Pangalawa, ang Speaker at ang Saldico pagdating sa impeachment. Tatamaan po yan dahil kumpleto po ng dokumento ang Vice President sa pondo at kumpleto rin po sa ebidensya ang Vice President. May recorded pa siyang video ng First Lady ayon sa kanya, mga katambay. Naka-video sila at talagang nagtatanong at hindi po ba may tao na siya na gusto ipadala sa DepEd dahil kukuha yata ng datong at pinagkakatiwalaan ng First Lady, kilala niya at kailangan yung mga sobre-sobre, di ba? Kaya nga may sobre-sobre di ba mga kababayan? Kaya ang unang ikatatakot po nito, sila, yung ginagawa nila sa Vice President, ang impact po nasa kanila. Nasa kanila po ang magiging lundo nito. Sila ang tatamaan at sila ang hahabulin ng taong bayan, hindi ang Vice President. Sa totoo lang po, ang napakalaking korupsyon po na marami po silang sasagutin. Kung talagang ang mga politiko lang natin ay talagang naglilingkod sa bayan, marami pong korupsyon na dapat imbestigahan ang Kamara. Kung hindi lang po ang pinsan o kamag-anak ang speaker, baka marami pong committee na nag-iimbestiga na po sa pamahalaan. Lalo-lalo na po yung paglipat ng pera ng bayan, pera ng mga ng mga Pilipino na contribute sa PhilHealth. Yan po ilabag sa batas. Supreme Court na po ang nagsabi na hindi tama ang ginawa. Excuse me po. Hindi tama ang ginawa ng pamahalaan na ilipat mo ang pera ng mga nag-contribute. At ganun din po sa GSIS, SSS, at ang ating sinasabing investment ng Maharlika Investment Fund. At syempre po ang ating kagintuan sa Central Bank, Tony Tonilada, tumakbo
tinakasan ng Central Bank, mga katambay. At ang proyekto po na hindi bababa sa 1.4 billion a day ang ginastos na wala tayong nakitang proyekto. Ang nakita po natin, malawakang pagbaha sa buong Pilipinas, lalo po sa Luzon. Di ba? Kaya kung talagang hahanap lang po ng maraming impeachment, marami pong makukuhang impeachable sa pamahalaan at sa Kamara, mga kababayan. Napakaganda po, mga kababayan. Yan po ang ating komento sa ating mahal na Vice President. Napakaliwanag po. Isa po siyang magaling na abogado at alam niya po yung ginagawa po ng DOJ at NBI. May biases na po. Bias na ang kanilang magiging investigasyon. Kaya iintayin na lang po ng ating Vice President ang kanilang maipapile na kaso, kung ano man ito, at syempre ang isa pang ang impeachment case ng Vice President. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan at sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nag-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po, mga kababayan, ingatan nawa. Excuse me po. Paalam. Bye-bye.